nandun na sa bed, sa isang hospital, sabi niya, nagtuturo ako ng healing. Ako'y narito at akong inihil ng doktor. Ano kaya Lord ang ibig ko sabihin? Alam mo, yung pala, sabi niya sa akin, Pastor, habang ako'y naandong sa banig ng higaan, ako ay kinausap ng Panginoon. Nagkaroon ako ng mga realization sa buhay ko. Unang sinabi ng Lord, Jess, hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay. Meron lang akong ipapahayag sa iyo. Alam mo, nung time na yun, naramdaman niya raw ang kapayapaan, siya ay magaling na. Pero talagang, sabi ng doktor ay delikado ang sitwasyon niya. Pagkatapos habang siya'y ginagamo, pinakita ng Lord sa kanya, anak, ang putik, ang tingin mo lang, madumi. Yung mapuputikan ka. Pero ang putik pala ay hindi lang basta putik na madumi. May mga mikrobyo yan, mga virus, na kung pwedeng mapahamak ka kung pag tinamaan ka yan ay may sugat ka. Kasi pala, yung mga leptospirosis, kahit na kayo lumubog sa putik, kung wala kang sugat, tama ba yun? Kung wala kang sugat, hindi ka malileptos. Mga kapatid, tayo din, kahit tayo makihalubilos sa mga tao na wala pa sa Panginoon, kung wala kang sugat, ikay makakatulong. Pero pag ikay may sugat sa kalooban, sama ng loob, galit, o anuman, ikay malileptos. Kaya pala, ang Kristiyano pwedeng ma-leptospirosis kung may sugat. Sugat sa kalooban, tampo, hinampo, hinanakit, sama ng loob, delikado ka. Tinan mo ang katabi mo. Leptos. Yan. So, sa kanya, yon ay naging revelation. At dito nakita niya, lalo siyang nagkaroon ng katatagan. Kapag ka pala merong mga di inaasahang krisis sa buhay, yan pala'y nagdudulot sa iyo, hindi ng panghihina, kundi ng lalo pang kalakasan sa pananampalataya. Kaya kung kayo nangaras ng mga problema ng buhay, magpuri kayo, hindi dahil sa problema. Magpuri kayo kasi may ipapahayag sa inyo ang Diyos na magandang bagay. Kaya tama yung deklarasyon na yun, I believe that, Ray, matindi ang gagawin sa inyo mag-asawa ng ating Panginoon. Amen? Sa ating lahat. Kaya ngayon ko nakikita na pag ang mga leaders ay may mga problema, lalo tayo magsaya. Dahil ang leader na yan, gagamitin ng Lord ng mas matindi. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin, titigil na rin po. Kasi malapit na matapos. At tumahimik ang dagat. Pansinin natin ang verse 39. Bumangon. Jesus arose. Hindi siya lumubog. Ang sabi diyan, tumayo siya sa ibabaw ng bagyo. Kapatid, kapag si Jesus ay kinilala mo bilang tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay, sa ating pagka, makakasigurado tayo sa isang bagay, hindi ka lulubog. Hindi tayo lulubog. Tayo ay mangingibabaw. Tayo ay mamamayani sa mga hamon ng buhay at makakaranas tayo ng kapayapaan. Ang isa sa nakaka-bless, isa sa nagiging encouragement sa akin, ay ang mga patutuo ng ating mga leaders pagka kami nagkakakwentuhan. Isang araw, sabi ko, nasa si Kuya Louie, nakakagat daw ng lulumbo. Yung ating konsyal ng bahay ay nakakagat ng lulumbo. Kaya pala siya nakakagat ng lulumbo. Akala ko kaya siya nakakagat ng lulumbo dahil naghahanap ng kambing. Kasi balak namin kumain ng kambing. Yung pala magtatanim ng nara. Kaya bukas wala tayong kambing.
Dahon. Oo. Pero alam mo, nakita ko kay Kuya Louie, kahit siya nakita ng lumbo, tuloy pa rin. Sabi ko, punta tayo doon, punta pa rin. Sabi ko, kung saan yung, ano mo, masakit siya ipapapas ko. Pero ayos lang. Laban pa rin. Sabi ko, huwag ka magalala, Kuya Louie, ramdam kita. So, ikaw ay nabibigyan ng katatagan. Pangapat, pag-ulit. Ikaw ay nabibigyan ng mas malaking pagpapahalaga kung sino si Jesus. You are given a greater appreciation of who Jesus is. Ang tindi pala ni Jesus. Alam mo, pag ikaw ay nakaranas ng pagsubok ng buhay, lalo mong hahangaan, grabe si Lord. Ang sabi ni Sister Neng, nung sila daw ay mag-respond doon sa ano tawag dito, sa evacuation, nung siya makakolekta at kinukwenta, nahimasmasan siya eh. Ang sabi niya, Diyos ko, paano kami nito eh? Ito nga pala, ituloy-tuloy na pagbibigay. Eh, anong mangyayari sa 4,000 pesos? Pero alam nyo, nung nag-respond siya, humanga siya lalo kay Lord. Bakit? Yung 4,000, hindi pa nila halos nagagastos. May tumating na taga Quezon, may tumating na taga kung saan pa eh. May tumating pa doon sa kaibigan ni Kuya Lito na nagbigay ng 20,000. Meron pa mga nagbigay eh. So nakamamangha, ibang klase talaga si Lord. Eh paano mo makikita o paano ka magpapatotoo niyan kung wala mga pagsubok? Amen? Alam nyo, ibang klase si Lord. Pag ikaw nagtiwala sa Kanya, at pag ikaw sumunod sa Kanya, at alam mo si Lord nasa iyong buhay, kapatid, mamamangha ka. You will be amazed. Sasabihin mo, what an awesome God He is. Sabi nga ng isang missionary, what an amazing God. Amen? Kaya tama yung kanta yung, I'm so amazed, and I give you praise. Diba? I'm so amazed. Napapahalaga natin ng mataas na pagpapahalaga at hangang kapangyarihan ng Diyos kapag naranasan natin ang Kanyang presensya sa gitna ng mga pagsubok. Sabi ng Psalms 107 verse 24, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa even sa kailaliman. Even in the deep waters. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng mga trials ng iyong buhay. Kahapon, ako ay nasa evacuation center, ang sakit ng likod ko, ng bato ko. Sakit ng pira ng bato ko. Hanggang ngayon, medyo masakit pa rin eh. Tapos, nagpa-check up ako sa doktor. Hindi pa sa psychiatrist, wala naman akong sira sa ulo. Doon lang sa baby. Nagpa-baby lang ako. Alam mo, nung nagpa-baby, okay naman, 110/80. Normal yun, di ba? Normal. So, okay lang. Tapos, birthday pa ng misis ko. Ang ginagawa ko, medyo nagdadaya ko lang ako, tulog, hi and hello sa opisina, tulog, ganyan. Tapos, meron pa akong pupuntahan kagabi na kailangan kong puntahan dahil may problema. Na kailangan kong i-workout. Siguro, nakauwi ako sa bahay mga 10:30 na ng gabi. Pero alam nyo, na-amaze ako sa Lord. In spite of what, yung sa kabila ng aking mga, ako'y tao din katulad nyo. Ako'y nainom din. Kayo, nauuhaw din ako. Pare-pareho tayo eh. Hindi naman ako Superman. Wala ba akong anting-anting. Ang aking anting lang ay si Jesus. Pero alam nyo, nakita ko doon, ibang klase si Lord. Sa araw-araw na nakikita ko, ako'y very amazed sa Panginoon. Tapos nababalita ko pa, katulad mo si Pastor Boy Alinio, nung Pastor, ay tuwa siya. Bakit? Tawagan mo ko, Pastor. Ako ba pinatawag? Sabi ko, hello, bakit? Pastor, yung bukol sa puwit ko gumaling. Di ba, Pastor, nung tayo nasa Katarman, pinag-pray mo ako, sabi ko, Pastor, yung puwit ko may bukol.